Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. Ngayon ay ibabahagi lang po natin ang isang balita sa isang probinsya kung saan ang isang senior citizen na umabot sa edad na 102 years old ay hindi daw nakatanggap o binigyan ng 100,000 cash benefits. Hala, bakit kaya? Kawawa naman ang ating senior. Ano kayang dahilan bakit hindi siya binigyan ng incentives? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news. Isang 102 years old na senior citizen, hindi binigyan ng 100,000 pesos cash benefits. Hala! Bakit kaya? Ang buong detalye alamin. Alam niyo ba na may isang senior citizen sa probinsya ng Tarlac ang umabot na sa edad 102 years old at nananatili pa ring malakas? Subalit hindi siya binigyan ng centenarian cash benefits ng pamahalaan na 100,000 pesos. Ang nasabing 100,000 pesos cash benefits ay isang batas, ayon sa Republic Act No. 10868 at Expanded Centenarian Act, kung saan ang lahat ng senior citizens na umabot sa 100 years old and above ay makakatanggap ng 100,000 pesos plus felicitation letter from the government. E ano kayang dahilan bakit hindi nakatanggap ang isang senior citizen? Ayon sa kanilang pamahalaan, hindi daw tinanggap ang isinumiting ID ng nasabing senior dahil daw expired umano ito. Naku, naloko na. Kawawa naman ang centenarian natin lalo na kung ito ay hindi maalam sa proseso at isa pang aeta. At ayon din sa Expanded Centenarian Act, basta't umabot ka sa 100 years old pataas ay automatic ka nang makakatanggap ng 100,000 pesos. Sa naging kaso po ni senior natin, kung expired na ang kanyang ID, ay maaari pa namang mag-provide ng ibang dokumento para mapatunayan na umabot na nga ito sa 102 years old. Alam niyo bang marami tayong choices na dokumentong isusumite sa pamahalaan? Una na rito ang birth certificate or Philippine passport. Pangalawa, kung wala kang birth certificate, pwede po tayong magsumite ng any of primary IDs, tulad ng senior's ID na inisyu ng inyong OSCA office. Driver's license, SSS o GSAS ID, PRC license, postal ID, voter's ID or COMELEC certification at iba pang nagpapatunay ng iyong kapanganakan. At kung sakali naman na wala ka talagang maipresent ng nasabing IDs, ay pwede namang magpresenta ng mga sumusunod: marriage certificate, birth certificate of children, affidavit of at least 2 disinterested persons, old school or employment records at baptismal or confirmation certificate. Dalawa lang po dito ay sapat na para makatanggap po tayo ng incentives. Para makatanggap ng 100,000 pesos cash gift, need lang natin magsumite ng dokumento sa ating LGU o OSCA office. At isusumite naman ang inyong application sa DSWD o sa NCSC. At maghintay lamang ng anunsyo para sa gagawing payout o house distribution process. Bukod pa dito, ang lahat ng senior citizens na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old ay dapat ding makatanggap ng tig 10,000 pesos cash incentives. Panawagan lamang sa ating pamahalaan, naway tulungan po natin ang bawat senior citizens na makamit nila ang cash incentives na para po sa kanila. Ito ay malaking bagay para sa kanilang maintenance at kalusugan. That's it. Para sa mga may katanungan o hinaing sa kanilang cash benefits at iba pa, ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa ating OSCA office o sa NCSC hotline number 85675-646. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.